Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kanina nakasama po natin sila Mike Hanapol, the Juan de la Cruz Band, Geneva Cruz, with Jeff Prox, and marami pa pong iba. So muli na namang pinakita ng mga Itbulaga hosts at ng mga Dabarkads natin na sobrang saya nila at hindi po sila naapektuhan sa paninira nitong si Mr. Anjo Eliana. At alam nyo ba mga Kadabarkads, maging ang Judy Ann Santos Agoncillo fans, hindi ko sure kung si Miss Judy Ann Santos ang gumagamit nito, kasi kung pagbabasehan nyo po yung followers, nasa 3-point-something million. So meron din po siyang hugot or patama siguro na to sa mga nangyayari po sa mga Dabarkads natin. Tungkol ito sa pagkakaibigan. Sabi nga dito, ang pera madaling kitain pero ang mabuti at tapat na kaibigan mahirap hanapin. So tama po mga Kadabarkads, kasi pinagkatiwalaan po itong si Anjo Eliana ng mga Dabarkads natin, lalo na po ng TBJ. Tapos anong ginawa po niya? Nilalaglag niya, sinisiraan niya, tapos inilalabas po sa publiko yung mga sinasabi sa kanya. 'Di ba? Kaya ngayon, ang nasisira po ay yung Dabarkads natin. So mabuti na lang po talaga at yung mga tao hindi po agad naniniwala sa mga paninira po na binabato ni Anjo Eliana laban dito sa mga Dabarkads natin. So after Jose Manalo, after ni Rapi Tulfo, sino kaya yung isusunod? Yun po yung mga katanungan nila. Sabi nga nila, malamang yung mga kaibigan ni Anjo Eliana kinikilabutan at natatakot na baka sila yung isunod ni Anjo Eliana, kasi every time po na nagla-live ito sa TikTok, lagi pong may binubulgar, tapos pag malaki yung gift, mas matindi yung pangbubulgar na inilalabas niya. Para po sa mga hindi nakakaalam kung ano po yung gift mga Kadabarkads, ito po ay nako-convert into cash. So siguro dito po siya kumikita at kumukuha po ng pang-budget, kasi wala naman daw po siya na stable na trabaho, at inamin niya din po na kinukulang siya at hindi kinakapos siya sa kanilang mga pang-araw-araw. Kaya siguro ginagawa niya to para po makadiskarte ng panggastos. Pero syempre hindi naman tama yun mga Kadabarkads, kasi after niya pong masiraan itong kanyang mga kaibigan, wala na po siyang malalapitan pagdating po ng oras ng kanyang pangangailangan. Kaya tama yung sinabi dito sa account po ng Judy Ann Santos Agoncillo na ang pera madaling kitain, pero yung totoong kaibigan at saka yung tapat sobrang hirap hanapin. Samantalang isang private investigator naman po na may alam sa baho po ni Anjo Eliana ang hinamon na maglabas daw siya ng mga ebidensya. Ngayon, narito po yung kasagutan niya. Maglabas na daw kami ng ebidensya, baka mabulabog ang buong Pilipinas pag nalabas kami ng ebidensya. Artista, politiko, mga businessman, madami kaming network, asset, informant, and connections. Yung mga info na hawak namin, kayang baliktarin ang buhay ng tao. Grabe, sobrang bigat po mga Kadabarkads ng binitawan na salita ng isang private investigator na to, na kung saan nakakakilabot, 'di ba? Kasi ang dami po nilang alam, mga pa-artista, politiko, businessman. Meron po silang hawak na mga ebidensya at mga baho, pero syempre hindi po nila yan ilalabas ng basta-basta, kasi iniingatan din po nila yan. Pwera na lang kung meron pong kumuha ng serbisyo nila. Kaya Anjo Eliana, kabahan ka na sa mga inilalabas mo na mga info ng ibang tao. Dahil ito, pag sumambulat, ikaw yung kawawa. Samantalang nagbabala naman po ang Legit Dabarkads na page na wag pong patulan itong parody account ni Jose Manalo, kasi nagmumukha daw sino ba yung pumapatol sa parody account na yan ni Jose Manalo? Walang iba kundi po si Mr. Anjo Eliana, 'di ba? Pinatulan niya po yan. Tila baga hopeless na si Mr. Anjo Eliana sa kanya mga pinagagagawa, no? At kanina nga po mga Kadabarkads, meron ako napakinggan na bagong video na naman itong si Mr. Anjo Eliana, na kung saan mariin niya pong sinabi doon na siya po ay sinentensyahan, hindi naman daw judge itong si Rapi Tulfo. So ano ba yung sentensya ni Sen Rapi Tulfo laban dito kay Mr. Anjo Eliana? Narito po, pakinggan natin yung tinig
ni Anjo Iliana. Tulfo. Andyan po, mapapanood nyo po dyan. Hanapin nyo yung kay Ante Claire. Pinaliwan kay Attorney Labayen. Hinimay po nila na mali ang ginawa ni Attorney ni Raffy Tulfo. Mali po yung ginawa sa akin. Ako po ay sinintensyahan na hindi naman po siya judge. Nagpapanggap siyang judge, hindi naman sa judge. Ginawa po akong scammer. Isipin mo, 5 taong continuation. Pati yung trabaho ko naapektuhan. Pati sa Itbulaga, nagbubulungan. Iniiwasan natin yan, mga scammer yan. Kinuwento ko yan nung umiwas sa akin si Tito Soto. Kaya humingi po ako ng tulong sa inyo. Marami kayong abogado dyan. Marami akong kilalang abogadong mababait. Nahihiya lang ako humingi ng tulong. Pero kung kayo po ay taos-pusong tutulong sa akin para makahingi po ng hustisya sa ginawa po ni Raffy Tulfo, maaari pong ipagpabigay alam naman po nyo sa akin. Saan po ako makakontak? Ako po ay kontrata po ng Viva Films under kay Vic Del Rosario. Pwede po kayong mag-email doon, mag-iwan ng sulat na kayo po ay willing na maging defendant ko. Pwede nyo akong maging abogado laban kay Raffy Tulfo. At ang gusto ko mangyari po dito, pagbayaran niya po. Hindi lang sa perang kinita niya sa akin, pagbayaran niya yung ginawa niyang pagsisira po sa akin. Kasi 6 years po yan, di ba? Maximum na pagkakakulong. At hindi siya exempted, hindi po ba? Dahil nung pinasayan, ginawa na niya yan eh. Meron ng batas na gano'n. Sa makatuwid, pasok siya. Pwede siyang makulong. Yun lang po ang aking hinihiling. Hinihingin ko po sa atin mga kababayan. So napakinggan po natin yung mga pinagsasabi niya dito. Humihingi na po siya ng tulong, nagmamakaawa na po siya sa mga abogado na pwede daw itapat kay Sir Raffy Tulfo at pwedeng maipakulong si Sir Raffy Tulfo. So napakabigat po ng mga tao na talagang binabangga, no, nitong si Anjo Iliana. Biruin niyo yun, 5 to 6 years na po itong nakalipas, pero ito na naman po siya at inuungkat niya yung issue. So talagang naghahanap po siya ng sakit ng katawan, mga kadabarkads, no? Natatawa na lang talaga kami habang pinapanood yung mga video na inilalabas itong si Anjo Iliana kasi instead po na tumahimik na siya, eto kung sino-sino na naman po ang kanyang binabanatan. So ano po ang masasabi ninyo dito, mga kadabarkads? Please comment down below.